Hi po. So, in this video, i-discuss po natin yung 2939 milk tea business. 2939 milk tea business. So, lately po kasi may mga mangilan-ngila na nagchat-chat po sa akin regarding sa gantong klase ng business. Yung iba po nagtatanong bakit po marami sila binebenta, pero bakit halos wala silang kitain, wala silang tubo. Yung iba naman po, magtatayo pa lang. So, ito po yung mga kailangan nating i-consider regarding sa business na to. So, first of all, yung kanyang pricing. No? Sobrang baba ng kanyang price. Like, 39 pesos, 22 ounce. No? For 22 ounce. So, sa 39 na yan, the selling price, meron tayong tinatawag na cost. No? Ito yung selling price, meron po tayong cost. Cost directly related sa paggawa ng 39 pesos na milk tea. So, ano-ano nga ba po yung mga cost directly related sa 39? So, ito yan. So, number 1, meron tayong tea. Okay? Sorry. So, lumabo. Ayan. Tea. Meron po tayong creamer. Meron tayong flavor. Meron po tayong sweetener. Meron po tayong packaging. Ice. Others. Okay? Ito po yung mga cost directly related sa paggawa po ng milk tea. So, let's say for example, dun sa 22 ounce, so let's say ang cost ng tea ay 1 pesos. Sa creamer naman po, let's say 2 pesos. Sa flavor, let's say 3 pesos. Sa sweetener, let's say 2. Sa packaging, around 7 pesos. Sa ice, we have 1 peso. And then others, let's set for 2 pesos. At nakalimutan po natin yung sinkers natin. Dahil nga 39 lang siya, konti lang naman nilalagay natin. Lagay na lang po natin 3 pesos. Ayan. So, kung i-compute nyo po siya, sa tea, 1 pesos, plus 2, plus 3 sa flavor, plus 2 sa sweetener, 7 sa packaging. Sa ice po ay 1 peso. Others, 2. May sinkers tayo na 3. So, lumabas po ay 21 pesos, no? So, ang cost po sa paggawa ng milk tea ay 21 pesos. So, iba-iba pa po yan. Depende po sa kung paano nyo po tinitimpla yung tea, kung gaano po karaming creamer nilalagay nyo, flavor, sweeteners. So, nakadepende po yan sa cost nyo, no? Iba-iba po tayo ng cost. So, dito po sa example natin 21, at para po ma-cater natin yung iba't ibang cost ng bawat milk tea shop. Let's say mag-add tayo dito ng 4, no? So, magkano yan? 21 plus 4. So, balik tayo dito. Ang cost natin ay 25. Ayan. 39 minus 25. Lalabas po dyan. 39 minus 25, 40. 39 minus 25 ay 14 pesos. So, 14 pesos gross profit. Hindi pa po natin yung tubo sa kada cup. Ito pa lang po yung gross profit natin because we have other costs not related po sa ating paggawa ng milk tea. Tandaan po natin yung cost na na-consider natin dyan yung directly related lang sa paggawa ng milk tea. So, we also have other costs po, no, na kailangang i-consider, no. Ito yung pinaka-importante sa lahat. So, sa other cost po natin, we have yung mabibigat po, First, we have rent. Oh, lumabo yung camera. Sige lang. We have rent, let's say, 15,000 pesos. So, kung per day siya, no, per day po ang pag-compute natin para makita nyo po, 500 pesos per day siya. 15 pesos per month. Let's say we have electricity. Electricity natin na lumalaro kunyari 3,000 per month.
So, 100 pesos per day. Lagyan natin dito. Monthly. Ito po yung kanyang daily. Ano pa po yung iba-ibang cost na kailangan natin consider? Let's say meron ito, isa sa pinakamabigat, no, yung pasahod natin. So, salary ng barista. Let's say meron kang dalawang barista, no? 350 pesos per day, tapos dalawa. Ayan. 350 pesos per day, dalawa, meron tayong 700. So, meron tayong water expense. Water expense. Ayan. Let's say meron kang 1,000 per month. Divide mo 1,000 divided by 30. We have 33 pesos per day. Gawin na lang natin 35. Other expenses. Ayan. Other expenses. Sabihin natin BIR. Yung maintenance expense. So, mag-set po tayo dito ng taasan natin. 3,000. Ayan. 3,000 other expense. Daily po niya, 100. Yan. So, sum up lang po natin yan. 500 plus 100 plus 700 plus 35 plus 100. Meron tayong 1,435. So, bakit ko pinakita itong other expenses? Other expenses. So, at dahil na-compute na natin yung other expenses worth 1,435 pesos, ilan nga bang baso ang kailangan natin para ma-cover ang daily expenses na 1,435? So, para magawa yon, madali lang po. 1,435 dito, 1,435 daily expenses, i-divide po natin siya doon sa ating gross profit na 14 pesos. Ito po ay yung tinutubo natin kada baso, no? Ito po yung ating gross profit per cup, 14 pesos per cup. 1,435 divided by 14 pesos per cup, ang makuha po natin dito ay 102.5 cups. At dahil wala naman pong kalahati, no? Wala namang 0.5, gawin na lang natin 103 cups. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan po natin ng 103 cups para ma-cover po itong 1,435. From this na 103 cups, no, makukonsider na natin yung mga bagay-bagay. Like, gaano ba kalaki yung space na kailangan natin, ilan bang barista yung kailangan natin. So, depende rin po yan sa demand, no? Kung mas marami po yung demand ng ating milk tea, dun po tayo magdadagdag. Pero kung, let's say, hindi din naman po ganun karami yung naibebenta natin per day, pwede po na tayong magbawas, no? From ng isang barista. From 700, maging 350 na lang po yan. Para mas maliit din po yung kailangan nating maibenta na baso, no, per day. So, ito yung mga importanteng bagay. So, to check po, no, 103 cups. Simple lang po yan. No? 103 cups, multiply lang po natin dito sa gross profit natin. 103 times, ito po, 103 times 14 equals 1,442. Ima-minus po natin siya dito sa ating na-compute na other expenses. Minus 1,435. Ayan. So, 0 po dapat yan, no? Pero meron pa tayong 7 na profit. Nagkaroon niya ng 7 pesos na profit sa kadahilan ng kinonvert na natin, no? Yung 102.5 into 100. What if naka 200 cups ka per day? So, kung makakabenta ka ng 200 cups per day, 200 cups per day, which is ito naman talaga dapat, no, ang ating nire-reach para tumubo tayo,
200 cups minus 103 cups. Itong 103 cups, yan po yung kailangan natin mabenta para makover yung lahat ng expenses. 200 minus 103 cups. 200 minus 103. We have 97 cups. From 97 cups, imumultiply po natin siya doon sa tubo natin sa kada baso. Ayan. At dahil nga sa kwento natin na kapag naka 103 cups ka ay mako-cover niya na lahat ng expenses. Lahat ng expenses. So, yung 97 cups na yan, malinis na yan. Imumultiply mo dyan yung tinutubo kada baso, no? 14 pesos na tinutubo kada baso. 97 times 14. 97 times 14. Yan. Meron kang net na 1,358. Meron kang net na 1,358 pesos per day kung makakabenta ka ng 200 cups. So, how much more, no? Kung ang mabebenta po natin sa isang araw ay 300 na baso, 400 na baso, pero from that point, kunyari 400 cups ang nabebenta mo kada araw, mag-a-adjust lang po tayo sa expenses. Kasi magdadagdag na tayo nun ng tauhan kasi hindi na yun kaya ng dalawa. So, yung tubo mo, bawasan mo na lang ulit ng 350 or 400. So, depende po sa kung magkano pinapasahan nyo per day. So, ganun lang po siya. So, kailangan po natin itong ma-consider para hindi po tayo malugi, no? Kasi, malay natin, sa kagustuhan nating makapagbenta lang ng 29.39, 50 tao lang pala ang kayang bumili per day. From that, malulugi talaga tayo, no? So, para po sa mga nagchat-chat at sinesend sa akin yung cost nila, pinapasolve. So, ito po, no, ganito lang po siya, madali lang. So, that's all. Thank you.